Isang topic ang mainit na pagtatalunan ngayon ng mga PBA fans. Sino ba talaga ang mas dominante? Ang modernong higante na si Junmar Fajardo o ang old school monster na si Ace Taulaba? Sa video na ito, hihimay natin ang lahat. Dominance, era, impact at legacy. At sa dulo, malalaman natin kung sino talaga ang mas nangingibabaw. Panoorin mo hanggang sa dulo, baka magbago ang sagot mo. Pero bago ang lahat, what's up sa inyo mga tropa? At kung hindi ka pa nakasubscribe, ay mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga bago nating uploads. Tara, simulan na natin. Simulan natin sa modernong era. Kung consistency ang pag-uusapan, mahirap lampasan ang ginawa ni Junmar Fajardo. Taon-taon halos automatic ang double-double. Hindi masyadong athletic, pero pagdating sa efficiency halimaw. Ang laro niya simple pero brutal. Post up, power move, soft touch sa ilalim. At higit sa lahat, disiplina. Hindi siya yung tipong puro highlight, pero kapag kalaban mo siya, alam mong mahaba ang gabi mo. At ang pinaka-importante, longevity sa dominance. Hindi lang isang season, hindi lang isang run, kundi taon-taon nandun siya sa tuktok. Madalas hindi alam ng liga ang gagawin niya, kaya hindi siya mapigilan. At doon pumapasok ang tanong, kapag unpredictable ka tapos unstoppable ka pa, hindi ba iyon ang tunay na dominance? Pero rewind tayo sa nakaraan. Mas walang space, mas physical, mas brutal ang banggaan. Dito pumasok si Ace Taulaba. Kung si Junmar ay silent killer, si Ace naman ay walking intimidation. Hindi lang lakas ang dala niya, presence. Yung tipo magpasok parang sa court ramdam na agad. Malapad ang katawan, matindi ang banggaan, at walang atrasan. Sa era niya, hindi pa uso ang spacing na nakikita natin ngayon. Mas tikit ang depensa, mas siksikan sa loob, mas maraming suntukan. At doon nag-dominate si Ace. Hindi lang stats ang sukatan niya, kundi impact, physicality, at takot na dinulot sa kalaban. Maraming big men noon ang magagaling, pero kakaunti ang kayang mapagsabayan sa lakas niya. At sa isang panahon na mas mahirap maging hari sa loob, nagawa pa rin niyang magibabaw. At dito na nagiging komplikado ang debate. Kasi hindi lang ito player versus player, era versus era ito. Modern PBA, mas space ang floor, mas skill based, mas scientific ang training. Noong panahon ni Ace, mas raw, mas physical, mas survival of the strongest. Kaya ang tanong, mas mahirap bang maging dominant ngayon o noon? Kung ilalagay mo si Junmar sa old school era, magdo-dominate pa rin ba siya? At kung ilalagay mo si Ace sa modern game, mag-a-adjust ba siya at lalong lalakas? Ito ang mga tanong na walang eksaktong sagot, pero nagpapainit sa debate. May isa pang anggulo dito, style ng dominance. Si Junmar, dominance through mastery, technique, footwork, efficiency. Parang chess, calculated. Si Ace, dominance through force, power, presence, intimidation. Parang giyera sa loob ng pintura. Magkaiba ng paraan, pero parehong epektibo. Kung legacy naman ang usapan, lalong umiinit ang debate. Si Junmar, simbolo ng modern dominance. Tahimik, consistent, at halos machine-like production. Si Ace, simbolo ng old school toughness. Yung tipong kahit hindi mo napapanood ng live, maririnig mo pa rin sa kwento ng mga veterano. At dito pumapasok ang nostalgia factor. Kasi minsan ang dominance, hindi lang nasusukat sa numbers, kundi sa alaala, sa takot, sa respeto ng kalaban. Sa totoo lang, walang madaling sagot sa tanong na ito. Dalawang higante, dalawang era, dalawang uri ng dominance. Yung isa,
consistency na halos hindi matinag. Yung isa naman, lakas na halos walang katapat sa panahon niya. At siguro, hindi natin kailangan pumili agad. Kasi minsan ang ganda ng basketball nasa debate mismo. Kaya ngayon, ibibigay ko sa inyo ang tanong. Kung dominance lang ang pag-uusapan, hindi stats, hindi bias, hindi nostalgia, sino para sa inyo ang mas dominante? Si Junmar Fajardo ba? O si Asya Taulaba? I-comment nyo sa ibaba. Gusto ko marinig ang side nyo. Kung isa kang tunay na basketball fan, mag-iwan ka ng isang like dyan para malaman natin kung gaano karami ang mga tunay na basketballista dito. Ito nga pala ang The Full Court Press PH. Hanggang sa muli.